Hello, sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa inyong lahat. Anong oras man po ninyo napapanood ang bidyong ito, tayo po muli ay babasa ng atin pong mabuting balita sa araw po ng Miyerkules, Enero 15, taong 2025. Hahangin po natin sa Ebanghelyo ni San Marcos, ang kabanata ay 1, mga talatang 29 hanggang 39. Noong panahong iyon, mula sa sinagoga, si Jesus ay nagtuloy sa bahay ni Simon at Andres. Kasama niya sina Santiago at Juan. Nararatay noon ang biyanan ni Simon, Pedro, dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Noon di inibsan ito ng lagnat at naglingkod sa kanila. Pagkalubog ng araw, dinala kay Jesus ang lahat ng may sakit at ang mga inaalihan ng demonyo at nagkatipon ng buong bayan sa may pintuan ng bahay. Pinigaling niya ang maraming may sakit, anuman ang kanilang karamdaman, at nagpalaya siya ng mga demonyo. Hindi niya hinayaang magsalita ang mga ito sapagkat alam nila kung sino siya. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagtungo sa isang ilang na puok at nanalangin. Hinanap siya ni Simon at ng kanyang mga kasama. Nang siya'y matagpuan, sinabi nila, hinahanap po kayo ng lahat. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. At nilibot niya ang buong Galilea na nangangaral sa mga sinagoga at nagpapalayas ng mga demonyo. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanya pong mabuting balita. Ang refleksyon o pagsasadiwa ay hahangin po natin sa aklat ng simbahay taong 2025. Mapapansin natin sa ating pong pagbasa na kahit saan magpunta ang Panginoon, siya ay gumagawa ng mga kababalaghan, nagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman. Yung nakaraang pagbasa, ang mga tao ay namamangha sapagkat ang kanyang pangangaral ay may kapangyarihan. Hindi lang ang kanyang pangangaral ang may kapangyarihan, kundi may kapangyarihan din siya sa mga masasamang espiritu sapagkat nauutusan niyang umalis sa mga taong pinapahirapan nito. At yung kapangyarihan na yun ni Jesus hanggang ngayon ay mararanasan at kaya nating maranasan. Ang kailangan lang ay katulad ng mga tao ng mga panahon na yon na mayroon silang buong paniniwala, pagtitiwala na mangyayari at magaganap ang mga bagay na ilalapit natin sa Kanya o idudulog, ipapanalangin, mimithiin na magkaroon ng katuparan sa ating buhay. Kaya nga, hindi po tayo mabibigo kung tayo ay sama-samang lalapit at idudulog sa Kanya yung ating mga pangailangan. Ano ba ang sitwasyon mo na hindi kayang sagutin ng Panginoon? Hindi kayang solusyonan ng Panginoon? Hindi magagawaan ng Panginoon? May imposible ba sa Kanya? Ang lahat ay mapangyayari, sabi ng Biblia, sa mga taong may pananalig at pananampalataya. Ngunit, ang Panginoong Yesus, ang Kanyang nakagawian pagkatapos ng mga kursada, siya ay nagpupunta sa ilang na mga lugar at pagkatapos ay nananalangin. Maaaring ito'y pagre-recharge o pagpapasalamat niya sa Ama sapagkat isa na namang matagumpay na krusada, paglilingkod ang kanyang ginawa. At pagkatapos, sabi sa ating pong pagbasa, ay madaling araw pa lamang siya'y bumabangon na. At ang mga alagad naman, sila'y naghahanap kay Jesus. At kapag nakita na nila si Jesus, sabi sa ating pagbasa, kailangang pumunta rin naman tayo sa mga kalapit bayan upang makapangaral ako doon. Ito ang dahilan ng pag-alis ko sa Capernaum. So, ibig sabihin, si Jesus ay hindi nananatili sa isang lugar. Kailangan niyang pumunta sa iba't ibang lugar para ang mabuting balita, ang kanyang biyaya na dala-dala, hindi lang isang lugar ang makikinabang sa kanya. Hindi lang isang lugar ang makakapakinig sa kanya. Hindi lang isang lugar ang makakaranas ng mga himala na kanya pong ipaparanas. So, ibig sabihin, hindi pwedeng limitahan ang ating Panginoon. Dapat ganun din yung ating buhay paglilingkod. Hindi natin nililimitahan,
Hindi natin nilalagay sa isang lugar, hindi na ako aalis dito, dito na ako palagi. Di ba? Hindi, dapat kagaya ng ating Panginoon, ang kanyang paglilingkod, hindi nakapix, hindi nakakahon sa isang lugar. Handa siyang magpagamit saan man siya pumunta, saan man siya ibig dalhin ng ating Diyos Ama. Dapat ganun din tayo. Ang atin pong orientation ay hindi manatili sa isang lugar, kundi makapagpalaganap sa mas maraming dako at mas maraming lugar. So, puntahan na nga po natin ang pinakasusing mga salita sa atin pong pagbasa dito po sa Simbahay 2025. Madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nananalangin siya. Ugali na po ito ng ating Panginoon. Alam natin na ang pananalangin, sabi ng pag-aaral Aklat Katekismo, ang panalangin ay hindi lamang paghingi. Kasi ang alam natin, nung tayo mga bata pa, kagaya ko, ang panalangin, ang alam kong kahulugan, hihingi. Hindi. Ang pananalangin pala ay hindi nagtatapos sa paghingi. Ang pananalangin din ay pakikipag-usap sa Diyos. Parang dalawang tao. Pagkatapos magsalita ng isa, ang isa ay makikinig. Pagkatapos na makinig, siya naman na magsasalita, ito namang isa ang makikinig. Magkakaroon sila ng konversasyon, magkakaroon sila ng palitan ng salita, magkakaroon sila ng pag-uusap. Yun pala ang isa pang kahulugan ng panalangin. Pakikipag-usap. Hindi lang pala paghingi, kundi pakikipag-usap, communicating, pakikiugnay, pakikipag-communicate. Hindi pwede na ikaw lang yung salita ng salita, ayaw mong makinig. Dapat pagkatapos nating magsalita, handa rin tayong makinig. Ganon din naman tayo dapat sa Diyos. Hindi lang puro paghingi ang gagawin natin sa Diyos. Dapat magkaroon din tayo ng paghihintay na baka may gustong sabihin ng ating Panginoon kasi nakikipag-usap ang Diyos. Ang ikatlong kahulugan ng pananalangin o panalangin ay pananahimik. Aaring si Jesus kaya nagpupunta doon sa lugar na ilang na walang tao sapagkat ibig niyang manahimik. So ang isa pang kahulugan ng panalangin is meditating, pagninilay, pagmumuni-muni, pagbubulay-bulay. Dapat tayo ganun din, meron tayong oras, panahon, paglalaan ng oras at panahon ng pagninilay, ng pagbubulay-bulay, ng pagme-meditate. At syempre, ang ating dapat na pinagbubulay-bulayan ay walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon, ang kabutihan ng Diyos, ang plano ng Diyos, ang gagawin ng Diyos sa atin. Yun dapat ang ating minumuni-muni, binubulay-bulay. Sapagkat, sa panahon daw ng pananahimik, saka natin maririnig ang boses, ang tinig, ang gustong sabihin ng Diyos. Kasi kung maingay tayo, maingay sa kapaligiran, paano mo maririnig ang mensahe ng Diyos? Paano natin maririnig ang gustong sabihin ng ating Panginoon? Kaya kailangan ng pananahimik. Kaya madaling araw pa ay bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar na walang tao at doon ay nanalangin siya. Noong batang pari pa si Archbishop Sok, naging sekretaryo muna siya ni Jaime Cardinal Sin, ang namayapang arsobispo ng Maynila. Isang araw, pinatawag siya ng kardinal para kumustahin. Kinumusta nga nito ang kanyang buhay panalangin. Tinanong siya nito, nakakapaglaan ka ba ng isang oras kada araw sa pagdarasal? Sumagot daw po ang Archbishop Sok. Nako, kardinal, hindi po gaano, sagot ni Archbishop Sok. Dapat kang maglaan ng isang oras kada araw sa pagdarasal. Yan ang sabi sa kanya. Masyado po akong maraming ginagawa, sabi daw niya. Malaki ang kakainin ng oras. Sumagot ang kardinal, ganun ba? Kung gayon, gawin mo itong 2 oras. Dahil doon sa isang oras na sinusuhestyon niya, sinasuggest ni kardinal, masyado daw makonsumo sa oras dahil sa kanyang pangangatwiran, dinagdagan para 1 oras, ginawag 2 oras. Sa ating ebanghelyo, binanggit na nananalangin si Jesus sa Ama. Kung titignan natin ang iba pang bahagi ng ebanghelyo, maraming tagpo na nagdadasal si Jesus. Totoo yun. Ang ating Panginoon,
madalas talagang umaakyat sa isang bundok, pumupunta sa isang ilang na lugar na walang ibang tao. May mga panahon at pagkakataon naman na nagsasama siya sapagkat doon sa Transfiguration, sila nasa isang bundok, may kasama siyang 2 alagad. Pero madalas ang Panginoon ay nag-iisa sapagkat gusto niyang magkaroon ng personal na ugnayan sa Ama. Minsan nagsasama siya pero lumalayo din siya sa kasamahan, 'di ba doon sa agony? May mga kasama siya doon pero medyo malayo siya. Kaya nang balikan niya yung kanyang mga alagad ay natutulog. Ano sabi ng Panginoon? Hindi man lang kayo makapagpuyat para manalangin, tulog kayo nagtulog. O, di ba? Si Jesus hindi po natutulog. Talagang may oras at panahon ng pakikipag-ugnay, pakikipag-usap sa ating Diyos. So makikita natin, at kapag nagbasa ka ng Biblia, ang Panginoong Yesus madalas pumupunta sa isang mga ilang na lugar at nakikipag-communion sa Ama. Nananalangin at nagdarasal, maaaring ito'y pagpapasalamat, pagre-report at pagkikinig niya sa Ama kung ano man yung mga instruksyon na ibig pang ipagawa ng kanyang Ama. Marami tayong pinagdaraanan sa buhay, kasama narito ang paglaban sa mga tukso at maraming pagkakataon na hindi natin ito na pagtatagumpayan. Ang isang dahilan dito sapagkat tayo ay kinulang sa pagdarasal, kinulang sa pananalangin, kinulang sa pag-ugnay sa ating Panginoon. Kaya minsan, hindi tayo nagtatagumpay. Kaya minsan, madali tayong mainis, madali tayong magalit, madali tayong mainip. Bakit? Kasi wala tayong oras, panahon na makapagnilay, manahimik, na kasama ang presensya ng ating Panginoon. At maraming pagkakataon na hindi natin ito na pagtatagumpayan, isang dahilan, ang hindi natin pagkakaroon ng matibay na ugnayan sa Diyos. Kaya nga, kailangan po pinapatibay natin ang ugnayan natin sa Diyos. Kaya kahit anuman ang mangyari, hindi tayo basta-basta tutumba o matitinag. Bakit? Matatag at matibay yung ating komunikasyon, yung ating ugnayan sa ating Panginoon. Ugnayan na mapagtitibay lang ng malalim na buhay panalangin. Ano po yun? Ugnayan na mapapagtibay lang ng malalim na buhay pananalangin. Tularan nawa natin si Jesus, palalimin pa natin ang ating ugnayan sa Ama at manalangin tayo araw-araw. Sa lahat mo ng ating gagawin, dapat mag-pray tayo. Maglalaba, magluluto, magsasampay, maggagarden, babiyahe, aalis. Kagaya ko po, pag ako po ay nagbabiyahe na, ang akin lang po ay maiksing panalangin, Panginoon, samahan mo ako, samahan mo kami, ingatan mo ako, gabayan mo ako, makarating akong payapat ligtas sa aking pupuntahan, makabalik ng ligtas sa aking tahanan. Ganoon na mga napakasimple lang. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Tularan natin, nawa si Jesus at palalimin ang ating ugnayan sa Ama at manalangin tayo araw-araw. Nakakapaglaan pa ba tayo ng 1 oras kada araw para magdasal? Ito po yung hamon na sa atin, no? Tanong na mayroong paghamon. Nakapaglalaan ba tayo ng 1 oras kada araw para magdasal? Ikaw po na nakikinig, nakakapaglaan ka ba ng 1 oras kada araw para magdasal? Maraming salamat at pagpalain tayo ng ating Panginoon. Ito po yung ating pagbasa para sa araw ng Enero 15, taong 2025. Miyerkules po yan. Sinango sa mabuting balita, Ebanghelyo ni San Marcos, Kabanata 1, mga talatang 29 hanggang 39. Pagpalain tayo ng ating Panginoon, ang akin lamang palaging sambit, hayaan natin na ang Diyos, ang palagi ang maging Diyos ng ating buhay. Bye-bye and bye-bye.